Marami sa atin ang hindi agad namamalayan na mataas na pala ang ating pride. Ngunit, bago tayo magpatuloy, huwag mo munang kalimutan mag-follow o mag-subscribe. Pero sabi nga sa Jeremias Kapitulo 17 versikulo 9, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay, at totoong masama, sinong makaaalam? Ibig sabihin, madalas ay hindi natin nakikita ang kayabangan sa ating sarili, kaya mahalagang suriin natin ang ating puso sa liwanag ng salita ng Diyos. Ngayon, paano natin malalaman na ang tao ay mataas ang pride? Una, ay ayaw tumanggap ng pagkakamali. Sabi sa Kawikaan Kapitulo 16 versikulo 18, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Ang palalong tao ay laging naniniwalang siya ang tama. Kapag sinasabihan o tinatama, agad siyang nasasaktan o nagagalit. Sa halip na magpakumbaba, pinipilit niyang ipagtanggol ang sarili. Ngunit ang taong mapagpakumbaba ay marunong tumanggap ng pagkakamali at humingi ng tawad, katulad ni David nang siya'y madala sa kasalanan. Basahin natin ang Awit Kapitulo 51 versikulo 1. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. 2. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. 3. Sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang, at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. 4. Laban sa iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay ariing ganap pag nagsasalita ka, at maging malinis pag humahatol ka. 5. Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan, at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. 6. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob na sangkap, at sa kabling bahagi ay iyong ipakikilala sa akin ang karunungan. 7. Linisin mo ako ng hisopo, at ako'y magiging malinis, hugasan mo ako at ako'y magiging lalong maputi kaysa nieve. 8. Pagparinggan mo ako ng kagalakan at kasayahan, upang ang mga buto na iyong binali ay manggagolek. 9. Ikubli mo ang iyong mukha sa aking mga kasalanan, at pawiin mo ang aking lahat na mga kasamaan. 10. Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. 11. Huwag mo akong paalisan sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako ng kusang espiritu. 13. Kung magkagayo'y ituturo ko sa mga mananalangsang ang iyong mga lakad, at ang mga makasalanan ay mga hihikayat sa iyo. 14. Iligtas mo ako sa salang pagbububaw ng dugo, O Diyos, ikaw na Diyos ng aking kaligtasan, at ang aking dila ay aawit ng malakas tungkol sa iyong katwiran. 15. O Panginoon, bakhin mo ang aking mga labi, at ang aking bibig ay magsasaysay ng iyong kapurihan. 16. Sapagkat hindi ka nalulugod sa hain, na kung dili ay bibigyan kita, wala kang kaluguran sa handog na susunugan. 17. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. 18. Gawan mo ng mabuti ang iyong mabuting kasayahan sa Sion, itayo mo ang mga kuta ng Jerusalem. 19. Kung magkagayo'y malulugod ka sa mga hain ng katwiran, sa handog na susunugan at sa handog na susunuging buo, kung magkagayo'y maghahandog sila ng mga toro sa iyong dambana. Ito pa ang pangalawa, ang taong mataas ang pride ay laging gustong mapuri o mauna. Sabi ni Jesus sa Lucas Kapitulo 14 versikulo 11, sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa, at ang nagpapakababa ay matataas. Ang taong may pride ay gustong siya ang bida, siya ang sentro ng pansin. Ngunit sa kaharian ng Diyos, kabaligtaran ito. Ang tunay na dakila ay hindi ang nagpapataas sa sarili, kundi ang naglilingkod sa iba, gaya ng ginawa ni Jesus na hinugasan pa ang paa ng kanyang mga alagad. Basahin natin ang Juan Kapitulo 13 versikulo 14. Kung ako nga, na Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mga hugasan ng mga paa ng isa't isa. Juan Kapitulo 13 versikulo 15. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo.
Mas malala ang pangtatlo. Ang taong mataas ang pride ay hindi umaasa sa Diyos. Ang sabi sa aklat ng Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 5, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kawikaan Kapitulo 3 Versikulo 6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kapag mataas ang pride, umaasa na tayo sa sarili nating talino, kakayahan, o posisyon. Ngunit ang taong mapagpakumbaba ay laging kumikilala na ang lahat ng mayroon siya ay galing sa Diyos. Sabi ni Santiago Kapitulo 4 Versikulo 6, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Upang malaman natin kung mataas ang ating pride, tanungin natin ang ating sarili. Madali ba akong masaktan kapag tinatama ako? Nahihirapan ba akong humingi ng tawad o umamin ng pagkakamali? Nais ko bang mapansin lagi ang aking ginagawa? Umaasa pa ba ako sa Diyos, o sa sarili ko na lang? Kung oo ang sagot sa alinman sa mga ito, maaaring ang pride ay unti-unting lumalaki sa ating puso. Kaya't paalalahanan tayo ng Mikas Kapitulo 6 Versikulo 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti, at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan, at ibigin ng kaawaan, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ang tunay na kadakilaan ay hindi nakikita sa taas ng ating pride, kundi sa lalim ng ating pagpapakumbaba. Kaya kung nais nating mapalapit sa Diyos, simulan natin sa pagyuko sa Kanya. Dahil ayon sa 1 Pedro Kapitulo 5 Versikulo 6, kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y Kanyang itaas sa kapanahunan. May naintindihan po ba? Siyempre halos wala.